Ito na so far yung pinakamatinding CVT setup na ikakabit natin kay ADV. And isi-share ko rin kung bakit ito yung dapat mong gamitin. Kaya make sure na panoorin mo ng buo tong video. Unahin na natin dito sa NCY na pulley set. Ito yung drive face. May kasama na rin pala tong pulley bushing. Yan ang maganda dito, meron na ring tuning washer. Tingin ko 0.5mm to eh. Then ito na guys yung NCY pulley. Kasama na ring backplate yan, yung mga slider piece na rin. So ang maganda dito guys, aside dun sa kulay na berry red, meron na ring Teflon coating to. So dun sa mga familiar sa Teflon, sa mga pangluto natin, alam natin na napakadulas nun. So same yung ginamit dito, kaya less friction yung paggalaw ng bola dito and hindi rin masyadong kakapit yung dumi dyan. Gawa naman sa nickel chromium tong backplate, kaya meron tong heat and rust resistance and makapal din na mukhang goods ang reliability nito. Same naman dito sa drive face, may Teflon coating na rin yan. Kaya hindi mo kailangan madalas mag-CVT cleaning dito since hindi naman kapitin ng dumi. And gawa naman sa metallurgic iron tong pulley bushing. So combination niya ng copper and iron. And same na rin yan dito sa loob ng pulley. Same material na rin. Kaya perfect match na yan. Dito naman tayo sa racing clutch. So una nyo mapapansin dito guys is hindi sarado yung clutch housing. And open lang siya, may mga butas pa dito. And patented ng NCY yung design na to. And obviously for good airflow yan. And heat treated na rin to o tempered. And kung makikita nyo guys yung pinaka-clutch shoe, may mga cooling fins na rin yan. Kaya dito dadaan yung hangin. And kung makikita nyo guys yung mga kumikintab na yan, yan yung copper dust sa lining. 1000 RPM na pala yung kasamang clutch spring nito. Subukan muna natin yun. Pero pag nabitin tayo, may 1500 RPM din tayo na clutch spring dito na pwedeng gamitin pang tono. And para ma-maximize natin itong racing clutch, itong NCY clutch housing din yung gagamitin natin. So maganda dito guys is lightweight na. And sabi ng NCY, hindi mo naman kailangan ng groove na housing kung maganda yung clutch lining mo. Kaya non-groove na yung design nito. And ang pinagmamalaki ng NCY is well balanced to. And nakita ko rin yung clip ng paggawa nito. And matindi pala talaga yung quality control sa NCY. 1200 RPM naman yung gagamitin natin na center spring. Siyempre dapat kumpletong NCY tayo. Gawa naman sa silicone chromium steel tong center spring. Actually lahat ng springs nila, kahit itong clutch springs doon din gawa. Kaya pinagmamalaki ng NCY na hindi madaling lumambot to and hindi rin basta-basta na-deform. And heat resistant na rin to. And napaka-importante nun kasi talagang umiinit sa loob ng CVT, ng scooter. Ito naman yung gagamitin natin bola. 14 grams pa rin tayo straight. Ito namang bola is gawa sa nylon Teflon. And again, narinig nyo na naman yung Teflon. Mahalaga kasi sa mga CVT parts, lalo na itong flyball. Ito kasi yung gumagalaw dito sa pulley. Kailangan less friction to. And same material din pala gawa itong slider piece. Nylon Teflon din yan. Kasi dapat maganda rin yung galaw niya sa poste. And maganda dito guys sa bola, kung mapapansin nyo, merong allowance dito sa dulo. May mga bola kasi nasagad yan eh. Siyempre kung sagad na yan, pag gumalaw tong bola, posibleng kumayad na dito sa rampa. Kaya dito talagang pinag-isipan ng NCY yan. And dito ako guys pinaka-excited, dito sa forged aluminum na torque drive. And again guys, legit ng forged aluminum ang ginamit dito. Kaya makakasiguro kang lightweight. And share ko lang pala guys, lahat ng raw materials na ginagamit ng NCY is galing Japan. Then sa Taiwan ginagawa. Dito lang na iba sa torque drive na to. Made in Taiwan pa rin naman, pero yung raw material nito, yung forged aluminum na bloke, is galing pang Switzerland. And may special feature tong torque drive na to, kaya sobrang excited ako. Tanggalin muna natin tong nut. And tanggalin muna natin tong collar. Mayroon ng dalawang setting to. Itong straight, yun yung sport mode. Yun yung mas aggressive yung acceleration, mas mabilis mag-react yung RPM, kumbaga pang racing. Ito namang may curve na to, ito yung mas comfortable na ride. Kung touring ka lang, gusto mo chill ride, mas tipid sa gas. So ang gagawin mo lang, is ililipat mo lang tong pin dito, kung anong mode yung gusto mo. So ngayon kung mapapansin nyo, yung mga pin nandito sa racing mode. Kaya sobrang excited akong malaman yung takbo ng racing torque drive. And by the way guys, itong same na torque drive din pala yung gamit nila dun sa race bike nila. Yung Aerox na pinangkakarera nila. So tinanong ko nga kung meron pa ba silang modification na ginawa. Wala na daw, ito na daw mismo yun. Tara guys, kabit na natin to. Ito pala guys yung gamit natin dating drive face. And ito na yung pinakamagana na gamit ko so far. So 172.6 grams. Tingnan naman natin tong NCY. Alright. 157 grams. So legit yung pagka-lightweight nito. So kino-compare ko lang yung bigat sa mga binabaklas natin ngayon. Ito naman yung gamit kong clutch bell from Daytona. 867.5 grams. Ito namang NCY. 797.5 grams. Tingnan naman natin itong GVT pulley. Ito talaga sobrang gaan. 352.2 grams. And check naman natin itong NCY. 321.9 grams.
Legit, lightweight nga. Tapos may Teflon coating pa. And ito na guys, yung kanina ko pa gustong malaman. Timbangin natin tong stock na torque drive. 1,483 grams. Ito namang NCY na forged aluminum torque drive. 1,210 grams. So legit yung forged aluminum. Talagang lightweight. Tapos yung iba kailangan pa bumili ng dalawang torque drive. Isang pang racing nila and isang pang daily naman. Dito hindi na kailangan. Kasi again, meron na dalawang modes to. May isa lang pala tayong gagamitin from stock. Itong plastic collar para sa center spring. And guys, pasok na pasok. Tara guys, assemble na natin tong torque drive. Lagyan na natin tong 1,200 RPM center spring. Hindi ko na muna gagamitin yung torsion controller ko para straight NCY tayo. Next naman tong racing clutch. Make sure lang na i-align nyo na doon sa orientation ng torque drive para hindi kayo mahirapan pag pinasok nyo. Usually nagto-torque spec ako ng torque drive natin. Yung stock kasi 54 Newton meters. Pero since racing torque drive and racing clutch na to, gamitan ko na siguro ng impact para mas mahigpit. Yan guys, para sigurado. Dito naman tayo guys sa pulley. Lagyan na natin tong mga bola. Wala namang orientation to kasi may butas parehong side. Alright, ganda tingnan ah. Then lagyan na natin tong backplate. Alright. Then kabit natin tong 0.5 na washer. Again, kasama na sa pulley set yan. Ilagyan na natin tong drive face. Then itong clutch housing na. Alright, so maganda yung play ng belt, no? Walang pagpag. Tara, testingin na natin to. Check din natin yung oras ng 0 to 60. 3, 2, 1, go! Alright, so quick test ride lang natin. Gusto ko lang pakiramdaman yung takbo nitong NCY CVT setup. First time din natin gumamit ng upgraded na torque drive eh. Kasi kahit napakarami na natin ginalaw sa panggilid, yung torque drive natin, ano yun, stock lagi. Hindi pa natin pinalitan. Ngayon pa lang. So maganda nga dun sa torque drive ng NCY, may dalawang modes. Pwedeng sport mode, pwedeng touring. Naka sport mode tayo ngayon. Yung pansin ko nag-iba rin yung tunog eh, no? Parang ibang motor yung dala natin eh. Pero ito naman yung gusto natin talaga. Yung iba kasing nagtotono ng panggilid, gusto lang nila lumakas ng konti pero tipid pa rin sa gas. Ako kasi gusto ko yung talagang mapalakas ko yung yung takbo. Okay lang kahit medyo lumakas yung konsumo sa gas. Okay yung nito, arangkada. Sana matesting natin next time kung kamusta naman yung dulo. Pero feeling ko yung pang dulo nito sa yung isang mode ng torque drive. Yun kasi yung pang touring. Naka racing mode tayo eh. So kung racing mode, ay assume to. Ang focus ito yung arangkada gitna. Ang ganda rin siguro nito, naka aftermarket na pipe. Kaso parang hassle pa ngayon eh. Mag muffler. May mga certificate pa tsaka sticker na hinahanap. Yung yata yung Philippine Standard tsaka ICC. Kaya okay na muna tayo dito sa stock muffler para iwas hassle. Sa mga interesado dito sa NCY CVT parts, ililink ko na lang din pala dito sa video. Lagay ko na lang din sa description box yung mga link. Ito yung tuwing pipiga ka, mararamdaman mo talaga papasandal ka. And kung may tanong pala kayo about dito sa sa NCY CVT parts, comment lang kayo. Pilitin natin sagutin yung mga tanong nyo. Pero kung yung tanong nyo ano yung top speed nito or ano yung fuel consumption, hindi pa natin masasagot sa ngayon yan. Kakabit pa lang natin eh. Pero feeling ko lalakas ang gas mo dito. Kasi mawiwili kang pumiga ng throttle eh Sarap ng takbo. And guys, doon pala sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, favor na rin,
Pa-click na lang ng subscribe button below and like and share the video. Siguro next time try din nating i-test ride using naman yung isang mode nung torque drive, yung touring mode. Kasi dito sa gamit natin ngayon, ito talaga mas aggressive yung yung acceleration, yung RPM. Doon sa isang mode, sa touring mode, mas chill ang ride doon. Yun ang masarap gamitin kung long ride. Tapos mas tipid rin sa gas, syempre. And pwede rin natin palang subukan yung isa pa natin clutch spring, yung 1500. Kasi ang gamit natin dito ngayon, yung kasamang clutch spring na nung racing clutch, 1000 RPM. So tuloy-tuloy lang tayo sa pagtotono. Hindi bago ako. Dumadamba eh. Ayun yung dati ko namang setup hindi ganito. Nabitin ako dun sa nabitin ako dun sa quick ride natin. Alright. So maraming salamat sa mga nanood ng video natin today. Sana nagustuhan nyo itong bago nating CVT setup. And kita-kits sa next video guys. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.